Importante ba ang backer sa trabaho? Ito ang sad reality sa culture sa trabaho sa Pilipinas. Disclaimer, hindi naman lahat ganito. Pero marami pa ring mga company or sa government, marami pa ring nag-e-exist na backer. Ano ba ang backer? Usually may dalawang klase. Referral or recommendation. Ito yung klase na healthy type. May magre-refer sa'yo dahil kilala ka niya. May tiwala sila sa skills at ugali mo. Parang networking lang. Itong klase ng backer na to, normal ito kahit sa ibang bansa. Mas mabilis ka lang mapapansin. Pero dapat skills pa rin basihan ng hiring. Palakasan or padrino system. Ito yung klase ng backer na toxic type. Kasi kahit kulang sa qualification natatanggap, na-overlook yung mas deserving. Dahil lang sa kakilala, kamag-anak o politiko. Ay nagiging bad or unfair. Ito yung mga dahilan kung bakit. May incompetence sa trabaho. Bumababa ang quality ng service. Nadi-discourage yung magagaling. So unfair ba sa walang backer? Honestly, oo. Minsan unfair talaga. Kasi kahit magaling ka, kung may kalaban kang may kapit, talo ka. Real talk naman to para sa mga hindi natanggap na walang backer. Minsan talaga, kulang sa experience. May mas qualified, di pasado sa interview. Culture fit issue. Ang mga reason na yan, kaya hindi rin pwedeng laging i-blame sa walang backer. Kaya ito advice ko sa inyo, masters. Instead of backer, palawakin nyo ang network nyo or connections. Magkaiba to, masters ha. Ang backer, palakasan. Ang network, professional connections. So ngayon pa lang umpisan mo na. Build connections, be professional, improve skills, get certifications, referrals from former bosses or clients. Referrals help you get notice. Pero performance and galing mo sa interview pa rin ang magdadala kung ma-hire ka o hindi.